Sabi kasi ni Chang, wag daw akong magpaabot na ng gabi. Yun daw kasi ang pinakadelikadong stage ng pagbubuntis. Alam kong nasa likod ka ng bintanang to. Huwag ka nang magpanggap pang hindi mo ako naririnig. Kaya bilisan nyo ng mag-asawa. Kunin nyo nang kukunin nyo sa loob ng bahay. At nang makaalis na tayo agad dito. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din kalimutan mag-subscribe. Paano kung isang araw, bigla na lang magkatotoo ang lahat ng babala sa'yo na binabaliwala mo lang noon dahil sabi mo, hindi naman ito kapanipaniwala. Tapos, wala ka palang ibang maaasahan kundi ang taong pinakakinaiinisan mo. Yan ang pinakamalaking leksyong natutunan ko sa buhay nang mangyari sa akin ang karanasang ito. Mahigit 1 dekada na rin ang nakalilipas. Magandang araw, kwentong takip silim, lalong-lalo na po sa inyo, Miss Anne. Ako nga pala si Donna, 41 years old, tubong Romblon. At ito ang aking kwento. Pabili ako. Ano pong sa inyo? Ha? Nasaan yung bumibili? Parang wala namang tao eh. May nagtitrip yata sa akin. Uy, pabili. Pabili ako. Sino ba yun? Buisit naman, kitang buntis yung tao. Ako pa napiling pagtripan. Hoy, kung sino ka mang nagtitrip sa akin dyan, tigilan mo na ako ah. Naghahanap buhay ako ng maayos dito. Buisit. Aba, tumatawa pang damuho. Nasaan ba kasi yon? Ang dilim kasi sa labas, hindi ko maaninag. Teka, lalabasin ko nga tong lintik na. Donna! Ha? Ano ba naman tong si Tia Lilit? Nakakagulat yung sigaw. Donna, ano ka ba namang bata ka? Gabi na. Hindi ba't sabi ko sa'yo kapag ganitong oras magsara ka na? Ano? Gusto mo pa bang mapahama kayo niyang dinadala mo? Ikas talaga ng ulo mong bata ka. Kung hindi ka lang buntis, nakurot na kita sa singit. Ano na naman ho ba yung sinasabi niyo, Chang? Bakit naman kami mapapahamak ng baby ko? Nagbabantay lang naman ho ako nitong tindahan ko. Nagbabantay? Aba, tignan mo nga tong bintana mo't bukas na bukas. Ano bang hinihintay mo para lang makinig ka? Abay, gusto mo pa yatang mapangamuyan ka ng aswang eh. Aswang. Palihim na napaikot noon ang mga mata ko. Matapos ko na namang marinig mula sa bibig ng napakabungangera kong tiyahin ang salitang yon. Parang natutuliling na ang tenga ko sa dami ng pamahiin niya tungkol sa mga nilalang na yon na hindi ko naman sigurado kung totoo bang nag-e-exist talaga sa mundo. 7 buwan na akong buntis ng mga panahong yon, Miss Anne. 7 buwan ko na ring tinitiis na pakisamahan ang tiyahin kong si Chalileth, na sa halos araw-araw na lang yatang ginawa ng Diyos ay walang tigil sa kakasermon at kabibilin sa akin ng mga bagay na makatutulong daw para maiwasan naming makuha ang atensyon ng aswang. Puro na lang siya aswang, aswang, aswang. Dahil doon, palagi tuloy kaming nagtatalo't nagbabangay ang dalawa. Hindi ko alam kung sadya lang bang mapamahiin siya o talagang praning lang siya. Sa kakanood niya siguro ng mga horror movie sa TV. Minsan, napupundi na ang tainga ko. Kung hindi ko nga lang talaga kailangan ng makakasama noon dahil sa pagdadalang tao ko, hindi ko pagtsatsaga ang tumira sa iisang lugar kasama siya. Pero wala naman akong ibang pagpipilian nun eh. Wala naman na akong nanay dahil bata pa lang ako nang pumanaw siya sa sakit na tuberculosis. Habang ang tatay ko naman, kahit kailan ay hindi ko nakilala.
Lola ko ang nagpalaki sa akin, Miss Anne, pero 1 taon matapos kaming magpakasal ng asawa kong si Matias, ay namaalam na rin siya sa mundo. Sinunod naman namin ang kagustuhan ni Lola na doon kami tumira sa bahay na ipinatayo nila ni Lolo. Hanggang sa umuwi noon galing abroad si Chalileth. At napagdesisyonan naming hatiin na lang sa 2 yung malaking bahay. Bale, isang malaking bahay pa rin naman yon, hinati lang sa gitna gamit ang makapal na plywood. Kaya ayon, no choice tuloy ako noon kundi ang makisama kay Chalileth. Lalo na at kami lang naman ang palaging naiiwang magkasama. Stay-in din kasi sa trabaho noon ng mister kong isang security guard sa pabrika ng mga paleta sa ibang bayan. Kaya naman, minsan lang din talaga siya kung umuwi. Donna, sandali! Ay, magsasara ka na agad. Ang aga-aga pa. Wala pa nga yatang 6:00 eh. Oh, Tina, ikaw pala. Bakit, bibili ka ba? Oo sana, kaya lang naibaba mo na yung sarado ng tindahan mo eh. Problema ba yun? Eh di bubuksan ulit. Kaya ko lang naman isinara to ng maaga dahil sinermo na naman ako ni Tanda. Aaswangin na naman daw ako dahil gabi na'y nagbabantay pa ako ng tindahan. Aswang? Naniniwala pa pala tong si Aling Lilet sa mga ganun? Parang di naman na yata uso yun eh. Hay nako, sinabi mo pa. Puro na nga lang aswang bukang bibig nun eh. Naiirita na ako. Ikaw naman, Donna. Pagpasensyahan mo na yung tiyahin mo. Alam mo naman, matandang dalaga kasi. Ay, ano pa nga ba? Eh di ganun na nga lang talaga. As usual, ako na naman ang magpapasensya. Teka, ano nga ulit yung bibilhin mo? Ay, bibili sana ako ng kutkutin, Mars eh. Nagyaya yung asawa kong manood daw kami ng horror dun sa bagong DVD player namin. Eh, alam mo na, masarap yung may kinukutkot habang nanonood. Naku, naiinggit naman ako sa inyo ni pare. O siya, ilan bang bibilhin mo at nang maumpisahan nyo na yung movie night nyo? 3 lang, Mars. Ito, tsaka, ito. Masarap ang lasa nitong chichiryang to eh. Mukha ngang masarap. Pabili rin ako. Sabay kaming napalingon ni Tina noon sa lalaking bigla na lang sumulpot sa likuran niya. Napaatras pa nga siya dahil sa gulat eh. Ang lalim kasi ng boses ng lalaki. Medyo nakakatakot yung pakinggan, tapos hindi namin gaanong maaninag ang mukha nito dahil nakasuot siya ng salakot na halos tumatakip sa mukha niya. Hindi siya pamilyar sa amin. Ngayon lang namin siya nakita kaya nagkakatinginan kami ni Tina noon habang inaabot niya sa akin yung bayad para sa mga binili niya. Matapos siyang makaalis, yung lalaki naman ang binalingan ko. Kuya, anong sayo? Ikaw, Ho? ang ibig kong sabihin. Ikaw, ano bang masarap dito sa mga tinda mo, sitserya? Nagulat naman ako sa'yo, kuya. Ito na lang ho, kuya. Yung binili ng babae kanina. Masarap ho to. Cornic garlic flavor. Masarap na kutkutin o kaya pulutan pamalit sa mani. Ganun ba? Halata na yata masyadong manginginom ako Pero maiba nga pala ako. May kilala ka bang Aling Rowena? Ang alam ko kasi nung bata pa ako, dito rin siya sa bahay na to nakatira. Inaanak niya kasi ako. Baka kilala mo siya. Kapatid siya ni... Teka, sino nga ba yun? Tama. Kapatid ni Aling Lilith. Nanay ko si Rowena, tapos tsahin ko naman si Lilith. Tama ba pagkakarinig ko? Inaanak kayo ng nanay ko? Oo. Natatandaan ko na. Ikaw pala yun. Ikaw pala yung batang ipinanganak ni Aling Rowena noon bago pa kami lumipat ng Maynila nung araw. 6 na taon lang yata ako nun pero tanda ko pa eh. Mabait kasi si Aling Rowena. Malapit siya sa mga bata kaya tuwang-tuwa di siya sa akin nun. Tabahin kasi ako nung bata pa ako kaya cute na cute siya sa akin. Nasa na nga pala siya ngayon? Wala na siya eh. Bata pa ako nung namatay siya.
Dahil sa napabayaan niyang sakit. Ni hindi ko nga siya nakilala eh. Nako, pasensya ka na. Di ko kasi alam eh. Ano ka ba? Okay lang yun. Ano nga palang pangalan mo? Kinakapatid pala kita. Ako nga pala si Dado. Ikaw si Donna, di ba? Narinig ko kasing yun ang itinawag sa'yo ng babaeng bumili kanina. Oo, ako nga si Donna. Nakakatawa naman at may iba palang nakakakilala kay nanay dito. Tutuwa rin ako makilala ka, Donna. Huwag kang mag-alala. Pwede ka magtanong sa akin tungkol sa nanay mo. Kung hindi mo na itatanong, palagi talaga ako nandito sa inyo nung araw eh. Palagi niya kasi akong hinihiram kay nanay. Kahit nung pinagbubuntis ka pa lang niya. Talaga? Naku, salamat ha. O nga pala, bago tayo magkalimutan, ano nga yung bibilhin mo, Dado? Parang nawala na pala ako ng ganang uminom. Parang ayoko nang bumili ng chichirya. Ano pa bang ibang tinda mo dyan? Yung pantanggal sana ng uhaw. Kanina pa kasi parang natutuyo tong lalamunan ko eh. Soft drinks, meron kami dyan. Teka't kukuha ko. Donna! Abat talagang sintigas ng bakal yung bungo mong bata ka, no? Hindi ba't kanina pa kita inuutosang magsara ng tindahan? Sandali nga't intayin mo ako dyan. At ako nang magsasara. Hay nako, eto na naman tayo. Maninermo na naman tong si Chalilit eh. Dado, anong soft drinks kang bibilhin mo? Ha? Teka, nasan na yung si Dado? Bigla yatang nawala ah. Sus Mariosep ka talagang bata ka. Bukas na bukas pa rin ang bintana nitong tindahan mo. Inalis mo pa yung sinabit kong bawang sa ibabaw. Ay Diyos ko, naghahanap ka talaga ng ikapapahamak ninyo ng anak mo, ano? Tiyang, yan na naman ho kayo eh. Hayaan nyo na nga ho ako sa gusto kong gawin. Malakas ho ang benta nitong sari-sari store kapag gabi. Alam nyo naman hong nag-iipon ako para sa panganganak ko, di ba? Bakit? Hindi ba't kaya nga nagtatrabaho yung asawa mo, para may maipangtustos sa inyo ng magiging anak mo? Kaya ikaw, ang dapat mo lang gawin ngayong buntis ka pa, ay alagaan ang sarili mo at ang bata dyan sa tiyan mo. Hindi ka dapat gumagawa ng mga bagay na pwedeng magdala sa inyo sa panganib. Ang pagsisisi, Donna, palaging nasa hulihan. Kaya makinig ka. Paano kung mapangamoyan ka ng Aswang na naman. Puro na lang ho kayo aswang, Tiyang eh. Wala na ba kayong ibang alam sabihin kundi yan? Nakakainis na ho yung kapraningan niyo sa mga aswang. Pati mga customer ko natatakot na sa tuwing nagsisigaw kayo eh. Ano ho ba talagang meron at parang obsessed na obsessed kayong kontrahin yung mga aswang na yan? Pinoprotektahan ko lang kayo ng magiging apo ko, Donna. Hindi, Tiyang eh. Sumusobra na ho kayo. Iba na ho ang panahon ngayon, hindi na ho uso yung mga aswang-aswang na yan. Masyado na kayong OA. Nakakasakal na yung kapraningan nyo. Minsan tuloy gusto ko nang lumaya sa lugar na to para hindi ko na kayo palaging kasama eh. Miss Anne, kahit ako ng mga sandaling yon, nabigla rin sa mga nasabi ko kay Chalilet. Alam kong masakit ang mga salitang binitiwan ko sa kanya noon, pero talagang napuno na kasi ako eh. Pakiramdam ko wala na akong karapatang gawin ang mga gusto kong gawin dahil lang kailangan ko siyang sundin sa lahat ng oras. Sinubukan ko naman siyang pagpasensyahan dahil na rin matanda na nga siya at may kapansanan pa. Nagkaroon po kasi ng diferensya ang isang mata ni Chalilet na naging dahilan kaya siya napauwi noon galing sa abroad. Pero talagang umabot na noon sa dulo ang PC ko kaya napagsalitaan ko siya. Akala ko nga noon dahil sa mga sinabi ko titigilan niya na ang pagiging praning pero wala pa rin pala talaga yung magiging epekto sa kanya. Parang ang mas lalo pa siyang lumala pagkatapos noon. Ay, Donna! Teka, si Tina ba yun? Hala, si Tina nga. Oy, Tina, bakit dyan ka sa bakod namin dumadaan? Madilim na. Baka naman mapagkamalan ka magnanakaw dyan sa ginagawa mo, ha? Bibili kasi ako, Mars, kaso ayaw kaming padaanin ng tiyahin mo eh. Nandun sa may labas, nagpapausok ng insenso. Ha? Bakit na naman daw ba? Sabi kasi ni Aling Lilith, pangontra daw yun sa aswang. Kailangan daw bago pumatak ng 5:00, nakapag-insenso na siya. Ay, bakit, Donna? Inaaswang ka ba? Ano? Hindi, Ano yung sinasabi ng tiyahin mo? Ewan ko ba dyan? Hayaan mo na nga lang siya.
Hinahangin na yata ang utak niya si Chang. Ano yun? Ang alin? Hindi mo ba narinig? Kumalabog ng malakas yung bubong niyo ah. Naku, Donna, hindi kaya totoo nga sinasabi ng tiyahin mo? Ay, naku, nakakatakot naman. Sige, magsara ka na kaya habang maaga pa ha, Donna. Nagpapaniwala ka na naman, Tina. Hindi na uso mga aswang-aswang ngayon. Tatakutin ko lang ang sarili ko kapag naniwala ako sa kanya. Sa bagay. O siya, pabili na nga lang ako ng sardinas. At yun na lang muna. Para may maiulam kami. Tinatamad ako magluto ngayon eh. Pagkabigay ko ng binibili niya, nakita kong tumakbo na palayo si Tina na parang nagmamadali. Habang palingalinga siya sa paligid. Napailing tuloy ako. Lalo akong napikon kay Chalileth. Pati tuloy kasi mga customer ko, natatakot na sa mga pinagagagawa niya eh. Napabuntong hininga na lang tuloy ako noon habang sinusundan ko ng tingin si Tina. Sino sinisilip mo dyan? Ako ba? Aswang! Dado? Ay, ano ka ba naman? Lagi ka na lang nanggugulat. Sorry na. Nakakatuwa ka kasing lokohin eh. Sus! O ano naman bibilhin mo ngayon? Baka naman tumakbo ka ulit palayo, ha? Pabili pala ako ng Yossi. Pasensya ka na kung tinakbo kita nung isang gabi. Natakot kasi ako dun sa tiyahin mo para kasing galit. Ay, pasensya ka na sa tiyan ko, ha? Ganun talaga yun. Ang dami kasi nung pamahiin tungkol sa mga aswang, palibhasa ay buntis ako. Ha? Buntis ka pala? Hindi ko nakalata ha? Sayang, akala ko pa naman dalaga ka. Ano? Hindi mo ba nakikita tong tiyan ko? 7 buwan na nga ito eh. Oh, ito ng Yossi mo. Joke lang naman. Ikaw naman no. Pairam ng posporo. Maalala ko nga pala. Mukhang kamukha mo pala si Aling Lilet, no? Natatandaan ko pa kasing itsura niya nung araw eh. Para talaga kayong pinagbiyak na bunga. Kaya nga unang dating ko pa lang dito, nakuha mo na agad yung atensyon ko. Eh kung hindi mo kasi naitatanong, nung dalaga pa yung tiyahin mo, siya ang pinakamaganda rito sa lugar natin. Ang daming lalaking nagkakandara pa dyan, pero ni isa, wala man lang sinagot. Masyadong pihikan eh. Ay nako, sinabi mo pa. Madalas nga kami mapagkamalang mag-ina. Kahit noon pa eh. Alam mo, buti na lang talaga at hindi siya naging nanay ko. Baka itakwil ko siya kapag nagkataon dahil sa ugali niya. Hindi mo dapat sinasabi yan tungkol kay Lilet. Ha? Ang ibig ko sabihin, nahiya mo na. Matanda na kasi yung tiyahin mo, di ba? Pagpasensya mo na lang. Tsaka may kasungitan naman talaga yan kahit noon pa. Malibasa nga kasi maganda. Ano pa nga ba? Yun na nga lang talaga magagawa ko. Teka, Yossi lang ba talagang bibilhin mo? Sandali lang at isasabit ko lang itong mga bawang sa bintana at baka bungangaan na naman ako ni Chang. Oo. Babalik na lang ulit ako mamaya kapag kumala na itong sigmura ko. Sige doon na. Mauna na ako Sige Dado, mag-ingat ka sa Teka, nasa na naman yun? Bigla na namang nawala. Ang layo na agad ni Dado. Ang bilis naman yata maglakad nun. Donna! Oh, Chang. Anong nangyayari? Bakit humihingal kayo dyan? Tsaka bakit nanaki yung mata nyo? Para kayong nakakita ng multo ah. Sino yung lalaking kausap mo? Huh? Lalaki? Si Dado. Inaanak na yun ni Nanay Chang. Dati raw sila nakatira dito nun. Kilala niya nga kayo eh. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa lalaking yun, Donna. Ay, Diyos ko. Sinasabi ko na nga ba eh. Bakit bumalik pa siya rito? Ho? Chang, ano ba ibig niyo sabihin? Bakit? Sino ho ba si Dado? Wala. Kakalimutan mo na yon. Basta't ipangako mong hindi ka na ulit makikipag-usap pa sa kanya. Ngayon, magsarado ka na lang muna ng tindahan habang maaga. Habang nakasili pa kahit papaano ang araw. Halika na, bilisan mo. Oh, bakit na naman ho ba, Chang? Huwag niyo sabihin dahil na naman ho sa aswang. Huwag ka na magtanong pa, Donna.
Sumunod ka na lang. Oh, ito. Ipagsasabit mo itong mga sanga ng kalamansi dyan sa bintana. At ako nang bahalang magbaba ng takip sa labas. Chang, ano ba? Ayan na naman kayo eh. Donna, makinig ka sa akin. May nakita akong malaking figura ng tao sa bubungan nitong tindahan mo. Sa palagay ko, inaaswang na kayo ng anak. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyos ko naman, Chang. Alam nyo, sa tingin ko, kailangan nyo nang patignan ulit sa doktor yung mata nyo. Hindi ba't hindi kayo gaanong nakakaaninag kapag umaga? Bakit kapag gabi eh, napakalinaw naman yata ng mata nyo kung ano-anong nakikita nyo eh. Donna naman, baka naman pwedeng makinig ka sa akin kahit ngayon lang. Huwag nang matigas ang ulo mo. Ay, ewan ko sa inyo. Kung gusto nyo magsara, bahala kayong magsara mag-isa nyo. Sa sobrang buwisit ko nun kay Chang, talagang pumasok na ako sa loob ng bahay at hinayaan ko siya noong isara ng mag-isa ang tindahan. Sobra talaga akong nasistress nun sa kanya, kaya nang makaramdam ako ng biglang pagpintig ng tiyan ko, ay sa kanya ko rin yon isinisi. Ni hindi na ako nakaramdam pa ng awa sa kanya habang pinanonood ko siyang bigat na bigat sa pagbaba nung pinakatakip ng tindahan namin. Lalo pa nga ako nainis noon dahil nakita ko ring may daladala siyang halos isang palayok na asin na isinaboy niya noon sa bubong at paligid ng bahay namin. Ilang araw din kaming hindi nagpansinan ni Chang pagkatapos ng gabing yon. Nahahalata niya sigurong sobrang iritable ako sa kanya. Kaya hindi rin niya ako nilalapitan o sinisita man lang sa loob ng mga panahong yon. Siguro dahil hinayaan ko na lang din muna yung mga pangontra sa aswang na ipinagsasasabit siyang noon sa tindahan. Hindi ko inalis ang mga yon para nga hindi niya na ako bungangaan. Pero kung kailan naman hindi gaanong lumalapit si Chang sa tindahan, saka naman hindi ko makita si Dado. Ilang araw din siyang hindi bumili sa tindahan ko samantalang gusto ko pa naman siyang makausap tungkol kay nanay noon. Hanggang isang gabi. Ano ba yan? Lintik namang mga pusa to, oo, nakakagulat eh. Ay, 10:00 na pala, hindi ko na malaya ng oras. May bibili pa kaya? Parang wala nang tao sa labas eh, ang dilim na. Hay nako, makapagsarado na nga. Aray! Baby, grabe naman ang lakas ng sipa mo kay mama. Ang sakit ah. Makaupo nga muna. Anak, bakit ang likot-likot mo yata ngayon? Ikot ka ng ikot dyan sa loob. Magsasara pa si mama ng tindahan eh. Aray ko anak, ang sakit mo talagang sumipa. Diyos ko, huwag ka munang lalabas anak. Hindi pa pwede. Nakaupo lang ako noon sa mismong tabi ng bintana ko sa loob ng tindahan nang bigla na lang akong nakaramdam ng matinding pagkirot ng tiyan. Galaw ng galaw ang baby ko noon sa loob at sobrang sakit ng bawat pagkilos niya ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit pero kasabay ng tila paghilab ng tiyan ko noon ay nakakarinig pa ako ng malalakas na kalabugan sa bubong na para bang may mga nagtatakbuhan sa ibabaw nun. May mga tila umaangil at nag-aaway na hayop na naririnig ko pang humihingal doon mismo sa ibabaw ng kinapupwestuhan ko. Donna! Chang! Ang sakit ko ng tiyan ko. Parang may nangyayari yata kay baby. Alam ko, Iha. Kaya nga ako nanakbo papunta rito. Halika, iisuot mo muna itong kwintas na ito. Pumasok ka na sa loob at ako na ang bahalang magsara ulit nitong tindahan. Si Chang na mismo ang nagsuot ng inaabot niyang kwintas sa leeg ko, Miss Anne. Isang kwintas na gawa sa kulay itim na tali na ang pinakapalawit ay isang maliit at kulay pulang telang bumabalot sa isang maliit ding bagay na hindi ko naman alam kung ano.
Kung alam niyo ang itsura ng mga anting-anting na porselas na binibenta sa mga gilid ng simbahan noon para sa mga sanggol, ganon ang itsura ng kwintas na ibinigay sa akin ni Chang noon, kaya nga lalo akong nagtaka. Para saan ho to, Chang? Hindi ho ba tayo pupunta sa ospital? Baka ho kumapano si Baby Chang. Makinig ka na lang muna, Iha. Dadalhin kita sa ospital mamaya. Kapag hindi na delikadong lumabas tayo ng bahay. Delikado ho? Bakit ho ba, Chang? Ano ba talagang nangyayari sa labas? Hindi ka rin naman maniniwala kahit pa sabihin ko sa'yo, Iha. Basta mag-focus ka na lang muna ngayon sa inyo ng baby mo. Ako nang bahala rito. Nakita kong bigla na lang dinampot ni Chang yung rifle na dating pagmamayari ng lolo ko bago niya ako tuluyang itinulak papasok sa loob ng bahay namin na konektado lang din dun sa tindahan. Pagkatapos nun, si Chang naman ang lumabas ng bahay dala ang maraming bugkos ng bawang, asin at kalamansi. Sinundan ko ng tingin si Chang sa bintana at nakita ko nang isa-isa niyang isabit yung mga bawang na yon sa labas ng bahay namin. Sa pintuan, sa mga bintana. Tapos nagsasaboy din siya ng asin paikot sa bawat sulok ng bakuran namin. Nagpigarin po ng kalamansi si Chang pagkatapos parang holy water na iwinisik-wisik niya yon sa bubungan. Pagkatapos pong gawin ni Chang yon, Miss Anne, ay bumalik na ulit siya sa loob para samahan ako. Unti-unti, naramdaman kong humupa yung paghilab ng sinapupunan ko noon, pati na rin yung paglulumikot ng bibi ko. Para bang sa wakas ay kumalma na rin siya sa loob ng tiyan ko. Ano, Donna? Kumusta ng pakiramdam mo ngayon? Humihilab pa ba yung tiyan mo? Maayos na ho, Chang. Magaan na ho ang pakiramdam ko. Hindi katulad kanina. Marami hong salamat. Mabuti naman. Nag-aalala ko sa'yo kanina eh. Akala ko kung napano ka na. Dapat kasi nakikinig ka sa akin eh. Yan ang palagi kong sinasabi sa'yo, hindi ba? Para akong napapahiyang hindi mapatingin kay Chang ng mga oras na yon, Miss Anne. Ilang beses kong naitanong sa sarili ko noon kung papaanong biglang nawala yung bigat ng pakiramdam ko kanina pagkatapos maglagay ni Chang ng mga pangontra sa aswang. Kako nun, hindi kaya totoo nga ang mga sinasabi niya? Hindi kaya totoong may aswang nga sa paligid namin? Although, meron pa rin akong pagdududa kung totoo nga ba o coincidence lang ang nangyari, naisip ko na lang noon na wala naman palang masama kung susundin ko paminsan-minsan ang mga bili niya sa akin. Wala namang mawawala eh. Tsaka para naman yon sa safety namin ng anak ko. Kaya ganun na nga ang ginawa ko nung mga sumunod na araw. Hi, Donna! Pabili nga ako. Oh, Tina, ikaw pala. Buti inabot mo pa ako. Magsasara na sana ako eh. Anong bibilin mo? Mantika sana, Donna. Yung tingi lang kalahating bote. Bukas ko na lang sana babayaran. Pag uwi ng mister ko. Nagpiprito kasi ako ng isda eh. Tapos bigla akong naubusan. Ah, ganun ba? O siya, sige. Pero teka, ang aga pa. Wala pa yatang 6:00, magsasara ka na agad? Nako, oo. Sabi kasi ni Chang, wag daw akong magpaabot na ng gabi. Lalo't malapit na kami magwalong buwan itong si baby. Yun daw kasi ang pinakadelikadong stage ng pagbubuntis. Mas maigi pa raw mapaanak ako ng 7 buwan kesa 8. Dahil bihira lang daw ang nabubuhay na bata sa ganitong kakritikal na kondisyon. Oh, teka. Tama ba yung narinig ko? Si Aling Lilith ang nag-advise sa'yo noon at sinusunod mo? Abo, Himalaya tayo na. Parang kailan lang nanggagalaiti ka sa kanya dahil puro aswang ang bukang bibig niya. Sira, bati na kasi kami no? Tsaka naisip ko rin, wala namang mawawala kung susunod ako. Kesa naman mapahama kami ni baby, di ba?
Oh, ito naman tika mo. Buti na nga rin yan. At hindi na kayo lagi nagbabangayan. O siya, pakilista mo na lang muna to ha. Kapag sarado na nga ng tindahan. Medyo inaantok na rin naman ako eh. Magsasarado ka na kagad. Pagbilan mo muna ako. Dado, ikaw pala yan. Ano ba yan? Lagi ka na lang nanggugulat. Bakit naman nagugulat ka ba? Palagi naman ako nandito sa inyo. Ha? Anong palagi? Ilang araw ka nga hindi bumili rito sa tindahan. Akala ko nga bumalik ka na ng Maynila eh. Hindi mo lang ako siguro nakikita pero ako palagi yung nakamasid sa malayo. Para kasi ngayon mo na akong palapitin dito sa tindahan mo eh. Kala ko pa naman close na tayo. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan, Dado? Lasing ka yata eh. Tignan mo, ang pula-pula ng mata mo. Lasing? Hindi ako lasing. Sadyang mapupula na talaga yung mga mata ko noon pa. Lalo na kapag sumasapit ang dilim. Di mo lang siguro napapansin kasi lagi ako nakasuot ang salakot. Ha? Alam mo, Dado, naguguluhan na ako dyan sa mga pinagsasabi mo eh. Teka, ano na nga lang ba yung bibilhin mo? Pagbebentahan na kita para makapagsara na ako. Hindi ko alam kung bakit ng mga sandaling yon, Miss Anne, ay napakatindi na ng pagkabog ng dibdib ko. Sa unang pagkakataon nakaramdam ako bigla ng pagkailang kay Dado. Pagkailang na may halong kaba dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin ng mga sandaling yon. Para kasing may nagbago sa kanya. Para bang hindi na siya yung Dado ng unang magkausap kaming dalawa. Pero sa bagay, bago pa lang naman talaga kaming nagkakakilala nun eh. Kaya malay ko ba kung yun pala talaga ang totoo niyang personalidad. Bawang, pagbilan mo nga ako ng bawang doon ha. Sige, ilang kukunin mo? Lahat doon ha. Kukunin ko lahat ng bawang na mayroong ka rito sa tindahan nyo. Ibalot mo. Wala ka dapat ititira. Ha? Lahat? Oo. Lahat pati yung mga nakasabit na yung sa bintana, pakibalot mo na rin. Naku, Dado. Hindi ko naman ibinibenta yung mga yan eh. Pinalalagay kasi ni Chang yan dyan bilang pangontra daw sa aswang. Basta ibalot mo lahat. Pabayaran ko naman yan eh. Ha? O siya. Sige. O ito na, Dado. Ano ba kasing gagawin mo sa mga bawang na to? May handaan ba kayo sa inyo at kailangan mo ng ganito karami? Dapat sa palengke ka na lang bumili. Wala. Wala kaming handaan. Ayoko lang ng amoy ng mga yan. Kaya tapo mo lahat yan dito sa labas. Dito mo na rin kunin ang bayad. Ano? Dado, ano bang pinagsasabi mo? Tapo mo sabi. Tapos magkwentuhan ulit tayo rito, Donna. Naku, Dado, inaantok na kasi ako eh. Next time na lang. Tsaka itong mga bawang, huwag mo nang bilhin. Nakakapanghinayang namang itapon eh. Isasabit ko na lang to ulit. Hindi sumagot sa akin si Dado, Miss Anne, pero nanatili po siyang nakatitig sa akin ng mga sandaling yon. Hindi ko mabasa ang ekspresyon sa mukha niya. Nakangiti siya, pero yung mata niya noon parang namumula na talaga sa galit. Dado, sige na. Umuwi ka na lang muna sa inyo kasi magsasara na ako eh. Bakit? Ayaw mo na ba sa akin, Donna? Ha? Anong... Donna! Chang! Napalingon ako noon kay Chang nang bigla na lang siyang sumigaw sa likuran ko, Miss Anne. Galit na galit ang boses niya at nakita kong titig na titig siya kay Dado na nakasilip noon mula sa steel matting na siyang nagsisilbing harang sa aking sari-sari store. Nang ibalik ko ang tingin ko sa direksyon ng pwesto ni Dado kanina, hindi ko na siya nakita doon, Miss Anne, kaya nagtaka ako. Paglingon ko sa kabilang gilid noon, dun sa mas malaking bintana ng tindahan kong nakabukas pa rin ng mga sandaling yon, ay nakita kong doon na pala siya nakasilip ngayon. Paano nakarating ka agad dyan ng ganun kabilis, Dado?
Lumayo ka sa bintanang yan, Donna! Masama ang balak sa'yo ng damuhong yan! Hindi mo ako nakuha noon, Diosdado. Hindi mo rin makukuha ngayon ang pamangkin na tapo ko! Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo magawa yan! Kung sumama ka na lang sa akin, Aunt Lilith, di sana hindi ko magugustuhan ang pamangkin mong ito ngayon. Hindi sana ako mabibighani sa taglay niyang kagandahan tulad ng pagkabighani ko sa iyo noon. Magkamang magkamukha kayong dalawa. At siguradong kapag nagkaanak ako sa iyo, Donna, magiging maganda rin ang kalalabasan ng ating lahi. Kaya halika na. Sumama ka na sa akin at bumuo tayo ng sarili nating pamilya. Kahit kailan, hindi ko matatanggap na asawahin ng isang katulad mo, Diosdado. Kahit ang pamangkin ko, hindi ako papayag na mapunta lang sa'yo. Kitang-kita ko ng mga sandaling yon, Miss Anne, na bigla na lang tumalon si Dado ng napakataas. Tapos ay narinig ko na lang na bumagsak siya sa bubungan ng bahay namin. Sa sobrang lakas ng pagbagsak niya, halos na yupi na yung yerong pinagbagsakan niya. Buti na lang hindi yun nabutas. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko sa takot at mukhang nahalata yun ni Chang, kaya hinila niya ako papasok sa loob ng bahay. Nasaan na yung kwintas na ipinasuot ko sa'yo kagabi, Donna? Suot mo pa ba? Oo, Chang. Nandito ho sa ilalim ng damit ko. Wag na wag mo nga alisin yung kwintas na yan sa katawan mo, Donna. Yan ang magpapanatiling ligtas sa inyo ng anak mo. Ibinigay sa akin yan ng albularyong tumulong sa akin noon. Yung pendant na yan na kulay pulang tela, meron yang lamang espesyal na uri ng bato na sinasabing mabisa raw na pangontra sa mga aswang. Ano ho ba talagang nangyayari, Chang? Bakit ho nagkakaganon si Dado? Aswang ho ba siya? Ano hong sinasabi niya tungkol sa inyong dalawa? Makinig ka, Donna. Noon pa man ay hinahabol na ako ng Diosdadong yan. Dalaga pa ako nang makilala ko siya. Dahil naging kapareho ko siya noon nang mag-Reyna Elena ako sa Sagala. Pero wala akong kaalam-alam noon na isa pala siyang aswang. Isang aswang na kung tawagin ay Harimondon. Itinuturing na mataas na uri ang kanilang lahi na pinaniniwala ang direktang nagmula raw umano sa mga sinaunang kadatuan. Sabi ng albularyong tumulong sa akin noon. May kakayahan silang gawing aswang ang kahit na sinong taong matipuhan nila. At yun ang binalak niyang gawin sa akin noon. Ang aswang na yan ang pumapatay sa lahat ng lalaking nakakarelasyon ko noon, Donna. Siyang dahilan, kaya nagdesisyon na lang akong wag nang mag-asawa pa at mga ibang bansa na lang para matakasan ko siya. Pero hindi ko akalaing dahil doon, ikaw naman ang pepestehin niya ngayon. Kaya ho ba ganun na lang kung protektahan niyo ako, Chang? Oo. Diyos ko, pasensya na ho kayo, Chang. Hindi ko alam na... Saka na natin pag-usapan yan, Donna. Ang mahalaga ngayon, maging ligtas kayo ng magiging apo ko. Kinuha na naman ni Chang yung rifle na dating pagmamayari ni Lolo, Miss Anne. Kinuha niya rin yung mga bawang na ibinalot ko kanina. Pagkatapos ay binalik niya sa pagkakasabit ang mga yon. Sunod ay nagsaboy siya ng asin sa paligid. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsambit ng mga hindi maintindihang orasyon. Lalong nagwala si Dado sa bubungan. Dinig na dinig ko ang ilang beses niyang paghampas sa yero na talagang gumagawa ng napakatinding ingay noon sa loob ng bahay namin. Dahil nga doon, ilang beses na nagawang magpaputok ni Chang ng baril sa malayo. Para pakalatin ang amoy ng pulbura na kilalang ayaw na ayaw din ng aswang. Pero talagang matibay ang aswang na si Dado, Miss Anne. Hindi siya natinag. Bagkusay, ilang beses pa niya kaming tinakot. Gamit ang nakapangingilabot niyang pag-angil. Hindi na namin alam ni Chang kung ano ang gagawin ng mga sandaling yon dahil talagang hindi natitinag si Dado. Hanggang sa maya-maya,
bigla na lang may mga napadaang isang grupo ng kalalakihan para bumili sa tindahan ko. Teka, tingnan niyo yung mga pre. May tao dun sa bubong nila Aling Lilit. Aswang yan! Tulungan niyo kami! Inaaswang ang pamangkin ko! Ano? Mga pre, inaaswang daw si Donna. Aswang daw yung nasa bubungan nila. Kumuha kayo ng malalaking bata, bilis! Batuin natin! Sobrang nakahinga na po kami ng maluwag ni Chang, Miss Anne. Nang maya-maya ay narinig na naming tumalon si Dado pababa mula sa bubungan namin. Tapos narinig din namin yung mga papalayo, ngunit mabibigat niyang yabag na talagang nagpatayong lalo noon sa mga balahibo ko. Wala man lang akong kaalam-alam na yung lalaking ilang beses kong nakausap at nakakwentuhan, hindi na pala normal na tao, kundi isa na palang aswang na nagnanasang gawin akong isang katulad niya dahil lang sa kamukhang kamukha ako ng tiyahin ko. Diyos ko, Chang. Sana ho noon pa ako nakinig sa inyo. Kasalanan ko to. Muntik na kaming mapahamak ng baby ko dahil sa katigasan ng ulo ko. Huwag mo nang isipin yun, Donna. Tumigil ka na sa pag-iyak at baka mapano pa kayo ng bata. Ang mabuti pa, tawagan mo ng asawa mo at pauwiin mo na siya ngayon din. Kailangan, bukas na bukas din, makalipat tayo ng ibang lugar. Ganun ang ginawa ko noon para hindi na ako masundan pa ni Dado. Sige ho, Chang. Gagawin ko na ho yan. Tinawagan ko si Matias ng gabi ring yon. Pahapyaw lang na sinabi ko sa kanya kung anong nangyari sa amin ngayong gabi. Ramdam ko ang himig ng pag-aalala sa boses niya habang kausap ako, Miss Anne. Mabuti na lang at eksaktong nandoon daw yung karelyebo niya sa trabaho. Kaya agad siyang nakapag-alsa balutan para habang maaga pa ay makabiyahe na siya pa uwi. Donna! Chang Lilit! Pabuksan ho nitong pintuan! Huwag kang tatayo, Donna. Ako na ang magbubukas ng pinto. Mahirap na. Ang mga harimundon pa man din, may kakayahan silang gayahin ang boses ng mahal natin sa buhay para lang lokohin ang mga gusto niyang biktimahin. Matias! Buti dumating ka kaagad. Nagmamadali ho akong bumiyahe, Chang. Kinabahan ho ako sa sinabi sa akin ni Donna eh. Kamusta na ho sila ng anak namin? Ayos lang ho ba sila? Mabuti naman ang asawa at magiging anak mo. Nasa sala sila. Pero teka, bakit hingal na hingal ka yata? Malayo pa lang ho ako, Chang. Sinahabol na ho ako ng malalaking baboy ramo dun sa kalsada. Ang lalaki ho, kaya nagtatakbo ako. Buti nga ho't nadala ko yung baril ko sa trabaho. Pinaputukan ko ho yung baboy ramo, kaya hindi ako inabot. Diyos ko, Matias! Buti hindi ka inabot. Mahal, salamat sa Diyos, okay lang kayo ni baby. Mahal, kailangan nating lumipat. Ayoko may magawang masama sa amin si Dado. Hindi ako papayag na mangyari yun, okay? Huwag kayong mag-alala. Kausap ko na yung kaibigan at kasama ko sa apartment. Pumayag siyang humanap na lang muna ng ibang matutuluyan. Doon tayo didiretso pagdating ng inupahan kong sasakyan. Ako lang ang nakatulog ng gabing yon, Miss Anne, dahil pinilit ako ni na Matias at Chalileth. Habang sila, buong magdamag na nagbantay sa akin sa takot na baka biglang bumalik si Dado. Kinabukasan, mga 6:00 pa lang ng umaga ay dumating na yung sasakyang gagamitin naming paghakot sa mga kasangkapan namin sa bahay. Biglaan ang naging desisyon kaya marami pa kaming naiwang gamit. Pero ayos lang yun. Ang mahalaga, malayo na kami ngayon sa banta ng aswang na si Dado. Tanghaling tapat nang dumating kami sa apartment. Mabilis naman kaming natapos sa pag-aayos dahil kakaunti nga lang ang gamit na nadala namin noon. Kaya lang, habang nag-aayos kami, doon ko lang napansing
may isang mahalagang bagay pala akong naiwan sa dati naming bahay. Diyos ko, mukhang iwan ko pa yata yung singsing na ipinamana sa akin ni nanay. Anong singsing? Yung heirloom ng angkan nyo? Oo, mahal yun nga. Gusto mo bang balikan ko ngayon din? Maaga pa naman eh. Hindi. Ipagpabukas nyo na lang yan. Mahirap na. Malapit nang pumatak ang alas 5. Kaya sigurado kung nagbabantay na si Dado sa paligid ng bahay natin doon. Hindi ba nga, Donna? Ganitong oras ka rin niya dalawin nung hindi mo pa nalalamang aswang siya. Oo nga, mahal, nakakatakot. Bukas na lang natin balikan yun. Sasama ako sa'yo para ma-check ko kung may naiwan pa ako. Sige. O siya, matulog na lang muna tayo. Tapos naman na ako maglagay ng mga pangontra sa loob at labas nitong apartment. Sige, magpahinga na tayo. Maaga nga naming binalikan yung dati naming bahay kinabukasan, Miss Anne. Para maaga rin kaming makabalik at hindi na kami abutin pa ng katanghaliang tapat. Sumama rin sa amin si Chang para hindi na rin po siya maiwang mag-isa doon sa apartment. Pero pagdating po namin doon, hindi namin inaasahan yung nakapanlulumong sitwasyong aabutan namin. Diyos ko po, anong nangyayari sa bubong natin? Bakit butas na yan? Aswang nga may kagagawan yan, Donna. Si Dado. Siguro, nung hindi kanya maamoy sa bahay na yan nang dumalaw siya kagabi. Ganyan ang ginawa niya. Pinilas niya yung bubong ng bahay na parang papel lang? Ganun ho ba siya kalakas? Oo, Matias. Ganyang kalakas na aswang si Dado. Lalo na kapag gustong-gusto niyang makuha ang isang bagay na nagustuhan niya. Kaya nga lahat ng lalaking mapalapit sa akin noon, mabilis niya lang napapatay. Tinudukot niya ang puso gamit lang ang sarili niyang kamay. Kinakain niya ang atay at iba pang laman loob. Yun ang nagbibigay sa kanya ng kakaiba at walang kapares na lakas. Kaya bilisan niyo ng mag-asawa. Kunin niyo nang kukunin niyo sa loob ng bahay. At nang makaalis na tayo agad dito. Halos hindi tuloy kami magkanda-ugaga ni Matias noon sa pagmamadaling makuha ang mga kailangan namin. Mga bandang 10:00 ng umaga, tapos na kami sa paghahakot. Dahil minabuti naming dagdagan ang mga gamit na dinala namin noon sa apartment. Maayos naman ang lahat, Miss Anne. Mga bandang 1:00 ay bumalik na sa trabaho ang asawa ko at sinabing uuwi na lang daw siya mamayang 8:00 ng gabi. Akala ko noon wala na kaming magiging problema. Akala ko talaga sa paglipat namin yon matatapos na ang lahat. Pero hindi pa rin pala. Donna, ayos ka lang ba rito? Sa kusina lang ako, ha? Magluluto lang ako saglit ng uulamin natin. Sige ho, Chang. Tatapusin ko na lang din ho muna itong tupiin ko. Ito na lang naman ho ang natitira eh. Sige, tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Ano kaya yun? Parang may nahulog ah. Baka sa kapitbahay lang. Pabili ako. Diyos ko po. Si Dado yun ah. Nandito si Dado. Donna, alam kong nasa likod ka ng bintanang to. Huwag ka nang magpanggap pang hindi mo ako naririnig. Bakit ba pinapahirapan mo pang sarili mo? Makukuha rin naman kita. Hindi na ako papayag na makawala ka. Tulad ng nangyari noon sa tiyahin mo. Nagtayuan ng halos lahat ng balahibo ko sa katawan matapos sabihin yun ni Dado sa likod mismo ng saradong bintana ng apartment
kung saan ako nakapwesto ng mga sandaling yon. Bigla akong napatayo at napatakbo palayo doon, Miss Anne. Alam ko namang hindi magagawang lumapit ni Dado sa dami ng pangontrang inilagay ni Chang paikot sa apartment namin. Pero hindi ko maiwasang matakot pa rin, lalo na nang magsimula akong makaramdam ng pananakit ng tiyan ko. Chang! Chang, tulong! Ay, Diyos ko! Si Dado, nasundan niya tayo, Chang. Donna, tawagan mo na agad ang asawa mo, bilis! Sabihin mo maghanap siya ng makakasama niya sa pag-uwi. Takot lumaban sa grupo-grupong taong aswang na yan. Dahil sa ganun naubos ang kanilang lahi. Malalakas kasi sila. Pero noon, kinukuyog talaga sila ng mga tao para lang patayin. Kaya hindi lalapit ang mga harimon doon kapag marami kang kasama. Isa pa, hindi rin yan makakapasok dito sa dami ng pangontrang inilagay ko. Oh, Chang. Nasaan ba yung cellphone ko? Dito ko lang yan Hoy! Sino ka? Ano yung sinisilip-silip mo dyan sa... Diyos ko po! Bakit ganyan na itsura mo? Bakit ang haba ng pangil? Aswang ka! Ikaw yung aswang na gustong kumuha sa mag-ina ko! Miss Anne, bigla na lang umatungal ang aswang na si Dado sa labas pagkakita sa asawa ko. At tungal na animoy, mabangis na leon na nagbabanta sa kanyang magsisilbing pagkain. Diyos ko po, Chang! Si Matias nasa labas na siya! Bakit ang agang umuwi ng asawa mo? Wala pa namang 8:00. Hindi ko alam, Chang. Ano pong gagawin natin? Baka pusaktan niya si... Taon mo ko! Hali mo ka! Ang asawa ko! Chang, si Matias ho! Kunin mo na ang baril ko, Donna. Tapos, magtago ka dun sa kwarto. Isarado mo ng maigi ang pintuan, ha? Huwag na huwag mong huhubarin ang kwintas mo. Ito, Chang! Akin na, bilisan mo magtago ka na't bubuksan kong bintana. Dado, bitiwan mo siya! Ay, Diyos ko po! Tumatalbog lang sa balat niya yung bala. Matapos kong marinig yung sinabi ni Chang, hindi rin ako nakatiis noon at lumabas agad ako mula sa pinagtataguan ko. Sumilip ako sa maliit na siwang ng bintana namin at nakita kong sakal-sakal ni Dado ang asawa kong si Matias. Nakaangat na siya noon sa ere, halatang nahihirapan na siyang huminga. Iba na rin ang itsura ni Dado, nakakatakot. Malaki ang bulto ng pangangatawan niya pero naging itim ang halos buong balat niya na akala mo'y katulad ng isang baboy ramo. Mahahaba ang mga kuko niya na halos bumaon na sa liig ng asawa ko. Magre-react na sana ako noon kaya lang bigla na naman akong natigilan dahil naramdaman kong humilab na naman ang tiyan ko. Tignan mo, Lilith. Tignan mo kung anong gagawin ko sa lalaking to tulad ng ginawa ko noon sa mga lalaking nagtangkang agawin ka sa akin. Matapos sabihin yon ay umukit si Dado ng isang malaking hiwa sa leeg ni Matias gamit ang isa sa matutulis niyang kuko. Kitang-kita ko po noon kung paano biglang tumulo ang dugo mula sa nahiwang balat ng asawa ko. Kaya lalo pang nakadagdag yon sa sakit na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Bigla ako na lang pong nasa puno ng tiyan ko dahil pakiramdam ko talaga nun malalaglag na yung bata sa sinapupunan ko. Patindi ng patindi ang nararamdaman kong kirot hanggang sa... Dugo! Dinudugo ako! Chang! Ang anak ko! Donna, Diyos ko po! Ang bata! Bigla na lang pong hinagis ni Dado si Matias noon sa lupa, kaya napahiyaw na lang sa sakit ang asawa ko. Lalong nagwala si Dado sa labas dahil hindi siya makalapit man lang sa bahay namin. At ayon kay Chang, ay nakita niyang bumakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito nang marinig na delikado ang lagay namin ng anak ko. Donna, makinig ka. Mukhang iniisip ni Dado na dapat ay sa kanya na rin ang batang nasa sinapupunan mo.
Likas na talaga sa ugali ng mga katulad niya ang mang-angkin ng mga bagay na hindi naman talaga nila pagmamayari. Kaya gagamitin natin yon laban mismo sa sarili niya. Ano pong ibig yung sabihin, Chang? Huwag ka nang magtanong. Ako nang bahala. Diyos ko, Donna. Dapat ay madala ka namin agad sa ospital bago pa may mangyaring masama sa inyo na magiging anak mo. Pero hindi ko magagawa yun kapag nandyan yung aswang na yan. Kasalanan mo ito, Dado! Hindi ba't kaya gusto mong kunin si Donna? Ay para makabuo ka na rin sa wakas ng sariling pamilya? Bakit ikaw pa mismo magiging dahilan para mamatay ngayon na magiging anak ninyong dalawa? Ikaw! Ikaw ang papatay sa anak mo, Dado! Tingnan mo! Tingnan mo ang ginagawa mo sa kanila! Lalo pong nagwarakiwag si Dado sa labas. Para siya noong biglang nataranta at halos hindi alam ang gagawin. Ang sama-sama ng tingin niya bigla kay Matias, pero hindi niya magalaw noon ang asawa ko dahil alam ni Dado na kailangan pa siya ni Chang para maisugod nila ako sa ospital. Umaalulong siya na halatang halo-halo na ang emosyong nararamdaman. Sa huli, walang nagawa ang aswang. Nahulog siya sa patibong ni Chang sa kanya at sa isang iglap ay bigla na lang siyang tumalon ng pagkataas-taas hanggang sa makita na lang namin noon na tumatakbo na siyang papalayo. Matias! Matias, bumangon ka riyan, bilis! Isugod natin ang asawa mo sa ospital. Dali-dali namang sumunod si Matias kay Chang. Kahit sapu-sapu pa rin niya noon ang leeg niyang tinatagasan ng maraming dugo, ay kumilos siya para iligtas kami ni Baby. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahiram ng sasakyan at yon ang ginamit namin papunta sa pinakamalapit na ospital. Hindi na ako inabutan pang gising nang dumating kami doon. Basta ang sabi sa akin ni Chang noon, wala na raw akong malay nang idiretso nila ako sa delivery room. Lalabas na kasi talaga yung bata at hindi na ito mapipigilan pa. Diyos ko po. Diyos ko. Tulungan niyo po ang mag-ina ko. Kalmahin mo ang loob mo, Matias. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Makakaligtas si Donna at ang apo ko. Makakaligtas sila. Yun po ang huling pag-uusap na natatandaan kong narinig ko bago ako tuluyang nawala ng malay, Miss Anne. Hanggang sa nagising ako na ang tumambad sa akin ay ang mukha ng asawa kong may nakabalot na benda sa leeg. Pati na rin si Chang na natutulog noon sa sofa. Mahal. Chang. Gising na ho si Donna. Ano? Diyos ko po! Maraming salamat! Mahal, Chang, nasa na ho ang anak ko? Kamusta ho siya? Ayos lang ho ba siya? Hindi ho ba siya napahamak? Oh, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Donna. Maayos lang lagay ng anak mo. Nasa incubator lang siya ngayon kaya hindi pa natin siya pwedeng makita. Ho? Chang, wala ho ba siyang kasama? Paano kung bigla siyang malapitan eh? Hindi magagawang lumapit ni Dado rito, Donna. Gaya ng sabi ko sa'yo, hindi siya magpapakita sa maraming tao. Dahil takot siyang kuyugin siya. Sa totoo lang, nakita ko siya kanina sa labas. Nag-aabang. Pero wala siyang magawa kundi titigan lang ako ng masama mula sa malayo. Ligtas na tayo ngayon, Chang. Pero paano kapag umuwi na tayo? Siguradong guguluhin na naman tayo ni Dado. Baka kukunin niya ang anak ko. Hindi. Hindi ako papayag, Donna. May plano na ako. Pagkalabas namin sa ospital, Miss Anne,
Namataan agad namin si Dado na para bang nag-aabang sa di kalayuan. Hindi pa rin naman siya makalapit sa amin noon dahil umaga kaming lumabas ng ospital at marami pang tao sa paligid. Pinuno ni Natsyang at Matias ng pangontra ang buong sasakyan namin para hindi kami magawang lapitan ni Dado habang nasa biyahe kami. Bawat bintana may nakasuksok na matitinik na mga sanga ng kalamansi. Marami ring asin na nakapalibot sa bubong at sahig nito. Tapos meron ding mga nakasabit na bawang. Talagang tinitiis lang namin ang amoy noon hanggang sa makarating kami sa pupuntahan namin. Nandito na tayo sa simbahan pero mamaya na kayo bumaba. Hintayin muna nating lumabas yung mga kabarkada kung may kanya-kanyang dalang panlaban. Na-text ko na sila. Buti naman. Sana lang, pagkatapos nito, tigilan na tayo ng walang hiyang Dado na yan. Paano po kung hindi, Chang? Paano kung wala pa rin maging epekto tong pagpapabinyag natin kay baby ng ganito kaaga? Huwag kang mawala ng pag-asa, Donna. Natakasan ko si Dado noon. Magagawa rin natin yun ngayon. Magtiwala ka lang para sa inyo ng anak mo. Oh, nandyan na sila. Tara, bumaba na tayo. Halika na, Donna. Akin na yung bata at nang... Ano yun, pre? Baboyra mo ba yun? Hatawin mo, pre. Bilis! Bigla nawala pare. Saan napunta yun? Ang taas tumalon. Ang bilis din tumakbo. Anong klaseng nilalang yun? Mga pre, ano yung kumalabog? Pare, may nakita kami malaking parang baboy ramo na sumampa rito sa sasakyan nyo. Kaya lang, biglang umalis nung nakita kami. Diyos ko po, ayun na nga siya. Magmadali na tayo, bilis! Hanggat maaga pa, simulan na natin ang pagpapabinyag sa bata. Bilisan niyong maglakad, dali! Matias, magmasid kayo ng mga kaibigan mo habang umaakit ng simbahan itong mag-ina. Huwag ninyong hahayaang may makalapit sa kanila. Chang, kayo ho. Hindi ho ba kayo sasama sa loob? Susunod din ako sa inyo, Donna. Maglalagay lang ako nitong pangontra dito sa labas para hindi siya makalapit. Sige na, bilisan nyo na't pumasok na kayo sa loob. Pero Chang, baka mapaano po kayo? Hindi ako mapapano. Hindi ako kayang saktan ng aswang na yan. Dahil ako naman ang orihinal na babaeng gusto niyang asawahin. Kaya ka nga niya nagustuhan, hindi ba? Kaya sige na, bilisan nyo na't pumasok na kayo sa loob. Chang, ayoko ho. Halina ho kayo, sumabay na ho kayo sa amin. Talagang matigas ang bungo mong bata ka, ano? Sinabi nang pumasok ka sa loob. Bilisan mo nga riyan. Kundi tatamaan ka sa akin. Wala na akong nagawa nun kundi ang sundin na lang si Chang, Miss Anne. Kung noon pa siguro niya ako sinabihan ng mga ganong salita, malamang inis na ako sa kanya. Pero ng mga sandaling yon, alam ko na. Naiintindihan ko nang sinabi niya lang yon para sumunod ako. Para protektahan kami ng anak ko. Hindi ko napigilang mapaluha habang naglalakad ako papunta sa altar kung saan naghihintay sa amin yung paring nakausap ni Matias bago pa kami lumabas ng ospital. Panay ang lingon ko sa likuran ko, lalo na't nakikita ko si Chang noon na nagsasaboy ng asin sa palibot ng simbahan. Sobrang lakas ng kalabog ng dibdib ko dahil natatakot akong pakabigla na lang siyang lapitan ng aswang. Hanggang sa maya-maya, nakita ko na nga si Dado. Di kalayuan sa pwesto ni Chang. Nakatitig siya ng masama sa tiyahin ko at pinipilit niyang lumapit dito. Kahit na halos umuusok na ang katawan niya. Halatang napapaso siya dahil sa ginagawa niyang paglapit sa banal na lugar na yon. Diyos ko, matya si Chang. Hawakan mo si baby, pupuntahan ko si... Bigla na lang akong tinapik ng matandang pari sa balikat ni Saan na hindi ko na malayang nakalapit na pala sa amin ni baby. Dire-diretso siyang naglakad hanggang palabas ng simbahan noon. Dala ang botelya ng holy water niya at dire-diretso niya yung iwinisik kay Dado. Parang kahit si Father, aware na rin sa nangyayari sa amin noon. Kaya hindi na rin siya nabigla pa
nang magpakita sa amin ang aswang na si Dado sa kalagitnaan ng umaga. Hindi ka bagay sa banal na lugar na to. Hindi ka na dapat nagpupunta rito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pinapalayas kita sa tahanang to ng Diyos upang matiwasay naming mabinyagan ang bagong silang na sanggol na anak ni Donna at Matias na parehong anak din ng Diyos. Bigla na lang nagtatakbo palayo noon si Dado, Miss Anne, kasabay ng malakas niyang pag-alulong na umalingaw-ngaw noon sa halos buong paligid ng simbahan. Natulala ang lahat ng kasama namin noon na naiwan sa loob, Miss Anne. Hindi sila makapaniwala sa mga narinig at nakita nila. At alam kong kahit sila ay natakot din. Hindi man sila nagsalita ng kahit ano noon. Ganoon pa man, sa wakas ay tagumpay naman naming napabinyagan ang anak ko ng araw na yon. Naging ganap siyang Kristiyano, kaya kahit papaano, nakahinga na ako ng maluwag. Taga saan pala kayo, Iha? Diyan lang ho sa isang apartment. Malapit lang ho dito sa simbahan, Father. Kaya lang ho, natatakot akong umuwi. Kasi baka pagpunta namin dun, inaabangan na naman pala kami ng taong yun. Yung aswang bang tinutukoy mo, Iha? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang tungkol sa kanila. Dahil hindi lang naman ito ang unang beses na nakaengkwentro ko ang katulad niya. Kaya nga, pumayag agad akong binyagan ng bata nang sabihin sa akin ng asawa mo ang nangyayari sa inyo. Talaga ho, Father? Maraming salamat ho kung ganun. Akala ko ho talaga mahihirapan kaming humanap ng mga tutulong sa amin dahil para hong napaka-imposibleng paniwalaan itong nangyayari sa amin eh. Hindi naman lahat ng mahirap paniwalaan. Ibig sabihin ay hindi totoo. Marami pang mga misteryosong bagay sa mundo ang hindi natin alam. Pero naniniwala akong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi lang natin napapansin pero madalas ay may mga tao o bagay siyang ginagawang instrumento upang magawa niya tayong protektahan sa sarili niyang paraan. Minsan, ang kailangan lang nating gawin ay magtiwala. Napangiti na lang ako sa sinabing yun sa akin ni Father, Miss Anne. Tapos ay napalingon ako kay Chang na ng mga sandaling yon ay nakaluhod sa harap ng altar at nagdarasal. Umuusal ng pasasalamat dahil sa wakas ay nailigtas na kami sa tiyak na kapahamakan. Noon ko talaga siya pinaka na-appreciate, Miss Anne. Talagang napuno ng pagsisisi ang dibdib ko para sa mga oras na nagawa ko siyang kainisan, samantalang ang gusto lang naman niya ay protektahan kami. Nangako ako noon sa sarili ko na babawi ako sa kanya. Matapos po ang binyag, nag-offer din si Father na sumama sa tinutuluyan naming apartment. At nang sa ganoon ay mabendisyonan din niya pati ang bago naming bahay. Kung may pinakamabisang araw kasing pangontra laban sa kahit anong puwersa na galing sa dilim, yon ay walang iba kundi ang proteksyon galing mismo sa salita ng Diyos. Kaya naman, laking pasasalamat talaga namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O paano? Ako'y babalik na sa simbahan, Donna, Matias at Lilia. Maraming salamat sa pagpapatuloy niyo sa akin. Naku, kami nga ho dapat na magpasalamat sa inyo, Father. Hindi na kailangan. Ginawa ko yan para sa anak mo. Mag-iingat kayo, ha? Simula ng araw na yon, Miss Anne, hindi na kami nagawa pang gambalain ni Dado. Naging effective yung paraang naisip ni Chang na pabinyagan agad ang anak ko. Kahit kasi minsan ay namamataan pa rin namin si Dado sa paligid.
hindi pa rin naman niya kami magawang lapitan. Palagi lang siyang nagmamasid. Punong-puno ng galit ang mukha. Pero hanggang doon na lang yun. Para bang nagkaroon kami bigla ng isang invisible shield na pumoprotekta sa buong pamilya namin. Kaya hindi nagtagal, nagdesisyon kaming bumalik na ulit doon sa dati naming bahay. Ipinagawa ko ulit yung sari-sari store ko doon, Miss Anne. Tapos ay naisipan na rin naming isabay ang pagpaparenovate ng bahay na sinagot pa ni Chang noon mula sa naipon niyang pera nung siya ay nasa abroad pa. Ipinatanggal niya yung barrier na humahati sa gitna ng bahay namin para maging isang buo na ulit yon. Nagdesisyon kasi kaming magsama na lang sa iisang bahay, totalay isang pamilya naman kami. Naging maayos ulit ang buhay namin pagkatapos ng lahat. Mga ilang linggo pa ang lumipas at tuluyan ng hindi nagpakita sa amin ang harimundo na si Dado, Miss Anne. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang sa wakas ay makawala na kami sa pagnanasa niya. Pero hindi ko akalaing isang panibagong kaba ang muling uusbong sa dibdib ko isang araw matapos kaming magkita ni Tina. Uy, Mars! Nakauwi na pala kayo ulit dito, no? Ano, magbubukas ka na ba ulit ng sari-sari store mo? Oo. Actually, aalis nga kami ni Matias mamaya eh. Mamimili ulit ako ng ipanlalaman dyan sa tindahan. Huwag kang mag-alala. Malapit na ulit yung uutangan mo. Hindi ka nalalayo pa. Ako lang ba? Alam mo, Mars, nung umalis kayo rito, lagi kong nakikita yung lalaking lagi rin bumibili sa'yo noon. Yung suki mo, yung laging nakasuot ng salakot. Si Dado? Oo, yun nga. Ang gwapo sana nun, no? Kaya lang, medyo weirdo. Paano mo naman nasabi? Kasi, nakasalubong ko siya nung isang araw. Binati niya ako, tapos sabi niya sa akin, ang bango-bango raw ng amoy ko, samantalang di pa nga ako naliligo nun. Ewan ko ba? Tamad na tamad talaga ako magkikilos magmula nang malaman kong buntis ako. Ano, kamo? Buntis ka, Tina? Oo. Ay, hindi ko pa nga pala nasasabi sa'yo, no? 2 buwan pa lang naman tong tiyan ko. Kaya nga, nagdesisyon kami ng asawa kong umuwi na lang muna kami sa Maynila dahil nandun yung nanay ko. Gusto kasi nilang makita ang pagbubuntis ko eh. Alam mo naman, nag-iisang anak lang kasi. Ay, salamat naman at lalayo ka na sa lugar na to. Ha? Ano ka mo, Donna? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, mag-iingat ka doon ha. Text-text na lang muna tayo. O sige. Ay, nakakatuwa namang humalakak ang batang yan. Teka, ilang buwan na nga ulit tong anak mo, Donna? 3 months, Tina. Kaka 3 months niya lang kahapon. Ay, talaga? Grabe, no? Kuhang-kuha ng anak mo lahat ng features mo. Lalo na yung mga mata. Kamukhang-kamukha mo siya. Kaya kamukhang-kamukha rin siya ni Aling Lilit eh. Siguro paglaki niya, para kayong triplets. Ano? Kamukha ko ang anak ko? Oo. Teka, bakit parang bigla ka yatang namutla dyan? Kaya mo ba maging kamukha tong anak mo? Ang cute-cute kaya niya. Diyos ko, wag naman po sana. Ha? Alin ang wag? Ay, ang gulo mong kausap, Donna, ha? So, ayaw mo ngang maging kamukha tong anak mo? Ay, ano ba yun? Kakagulat naman. Ay, nako. O siya, sige na nga, Donna, ha? Uwi na. Ay, teka. Donna, si Dado, oh. Nandun sa may kabilang kalsada. Nakatingin dito. Si Dado? Oo, si Dado nga. Teka, tatawagin. Huwag, Tina. Huwag mong gagawin yan. Nakikiusap ako sa'yo. Ha? Bakit naman? Tatawagin ko lang naman si... Nasaan na yun? Nandun lang yung kanina. Ay, nako, ang weird talaga ng kababata mong yun. Halos hindi na naman ako mapakali pagkatapos ng naging pag-uusap naming yon ni Tina, Miss Anne.
Daig ko pang pinagsakluban ng langit at lupa nang pumasok ako sa bahay at nagiiyak dahil sa sobrang pag-aalala sa anak ko. Sa totoo lang, hindi lang si Tina ang nagsabi na malaki nga ang pagkakahawig ng baby ko sa akin at kay Chang. Kaya nga, kinakabahan ako noon na baka sa paglaki niya, siya naman ang gambalain ng aswang. Hindi naman na po nagpakita o nagparamdam pa si Dado pagkatapos noon. Yun na ang huli naming naging engkwentro. Pagkaalis ni Tina noon sa lugar namin, ay siyang pagkawala rin ng tuluyan ni Dado. Ayoko mang isipin pero sa palagay ko po, si Tina naman ang sinundan niya. Ganun pa man ay wala naman na po akong naging balita sa kanya dahil hindi na rin naman niya naisipan pang bumalik dito sa lugar namin. Maglalabinlimang taon na rin po mula nang mangyari ito, Miss Anne, pero hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin ang pangamba para sa anak ko. Dalagita na kasi siya ngayon at habang tumatanda siya, ay mas lalo kong nakikita ang resemblance namin ng Lola Lilith niya sa kanya. Hindi ko naman na ito pinagkaabalahan pang sabihin kay Chang at sa asawa kong si Matias dahil ayoko namang pati sila ay mapag-isip pa. Pwede kasing baka napapraning lang ako. Ganun pa man, gusto ko pa rin pong hingi ng opinyon niyo, Miss Anne, pati na rin ng mga tagapakinig dito sa inyong channel. Sa tingin niyo po ba, may posibilidad pang balikan ni Dado ang anak ko? Sana po'y masagot niyo ang katanungan kong ito. Sa ngayon po ay dito ko na muna tinatapos ang aking kwento, Miss Anne. I'm looking forward po na one of these days ay mapakinggan ko rin sa kahit alin sa mga channel niyo ito. Maraming salamat po agad in advance. Hiling ko po sana ay mas lumago at lumaki pa ang inyong mga channel. Muli, ako nga po pala si Donna. Hanggang dito na lang po at magandang gabi sa inyong lahat. Sabi kasi ni Chang,